Alright, Craftmaster, magandang araw. So pag-usapan natin yung naging diskarte ni Kameda at dun sa laban niya kay Casimero, ano? And alamin natin kung ano ba yung magandang paraan upang ah, i-approach or ano ba yung tamang paraan upang matalo ang ganong diskarte ng kalaban. So nakita naman natin talagang iwas at takbo lang and counter yung ginagawa ni Kameda, which is a very good technically good pagdating sa boxing. Pero kung ikaw is kagaya nga ni General Casimero, talagang may lakas ng suntok at gusto mo talaga siyang matalo, is kailangan mo talaga gumawa ng paraan. So ano ba yung dapat na gawin na paraan na ganun, ano? Well, sa umpisa hindi mo malalaman kung ano yung kanyang tipo ng style na gagawin. Okay? Maaring lumaban siya, 'di ba? Maaring makipag sagupaan, maaring sumugod, no? Maaring sumugod at maari ding ganun yung ginawa ni Kameda, yung talagang takbo iwas, ano? So, yun yung mga klase ng tipo ng style or approach or pakikipaglaban ng isang boxer. So, kung nalaman mo na example, yung katulad ng kay Kameda, which is iwas at takbo lang. Unang round, okay. And tingnan mo sa pangalawang round, ganun talaga. Well, mag-isip ka na, Maari na ganun na yung kanyang gawing, diskarte sa buong laban. Okay? So, paano natin i-approach? Ano yung tamang diskarte, Tamang diskarte upang mahuli. Yun. Kasi yung mga ganong klase ng boxingero is gusto lang talaga nila makasurvive, no? Makasurvive lang talaga. Matapos lang yung laban. Which is okay lang naman, pero sa part nung hahabol, sa part nung gagawa ng paraan para mahuli, medyo mahirap nga yun, Well, para sa akin, it's an advantage doon sa susugod. Dahil yung momentum mo na pagsugod is isang paraan na yun para makuha ng hurado. So ang gagawin mo na lang dyan is maging busy. Okay, kailangan mo talagang maging busy, kailangan mo talaga siyang mapatamaan, Hindi kailangan matapatamaan mo siya ng isang malakas. Kailangan talaga is maano mo siya, mapatamaan ng hindi isa, dalawang suntok lang. So paano natin gagawin 'yun, So kalaban, susugod ka, syempre alam mo na tatakbo-takbo 'yan. So lalapit ka, Lalapit ka syempre para maabot mo siya. Ngayon, ang gagawin mo diyan dahil ang depensa doon ni Kameda is naka-high guard talaga, Makikita natin talagang nakataas yung mga kamay niya. Hindi man talaga sobrang taas pero nandito lang talaga sa may panga niya, which is naka-cover talaga. So paano natin mabubuksan yung kanyang depensa? Ang paraan diyan para sa akin, kailangan mo talagang sundan and hanap ka ng jab sa katawan. Jab, and then tingnan mo yung reaction, habol ulit, jab, and then mag-release ka na isang kanan, patama pa rin sa katawan, Ang puntirya mo diyan is yung body, yung body. Dahil yung body is madali yang habulin, mas malapad at marami kang pwedeng option na patamaan. Hindi kagaya sa mukha na pag nako-cover na yan ng ganyan at umiikot, gumagalaw, mahirap na yang habulin, mahirap na yang patamaan. So ang option mo diyan, kailangan mo malaman agad, i-identify mo agad na ay takbo iwas lang to. So doon ka na magsisimula ng patama sa katawan gamit yung jabs and mga hooks. So susundan mo lang siya and then magfe-feint ka, Pwede mo na siyang uyuin. Anong gagawin niya? Pupunta ba siya sa kaliwa or pupunta siya sa kanan? So malalaman at mahuhuli mo siya kung siya pupunta, and then pag pumunta siya sa kaliwa, kailangan mo mag-release ng kaliwang suntok din, So kailangan talaga maabangan mo siya, and again, it should be para sa akin, katawan lang muna, Katawan. Sa katawan talaga. Pag pumunta sa kanan, ang habol mo is yung patamaan yung katawan niya. Bakit sa katawan? Dahil nga marami kang option na kung saan siya papatamaan, mas malapad. And sa paulit-ulit mong ginagawa yan, halimbawa nagsimula ka ng second round,
Halimbawa, hanggang 10 rounder yung laban ni Casimero. Second round, nag-umpisa ka niyan, umabot na ng ng 6-7, ganun yung ginagawa mo. More likely talagang katawan, hihinto talaga yan. At ibababa niyan yung kanyang depensa. Okay? So, ganun yung diskarte ni Kameda eh. Talagang takbo, salag, iwas, alis. Okay? So, hindi talaga makatama si Casimero sa mukha. And, para sa akin, no, kung magsisimula sana siya, kung nagsimula si Casimero ng patama sa katawan, jab, punta sa kaliwa, left hook sa sa tagiliran o sa sikmura, punta sa kanan si Kameda, pakawala na naman ng ng body shot, mahihirapan si Kameda makadepensa. And dahil sa ginagawa mong pagsuntok, pagsuntok, walang wala kang pagtigil sa paghabol at pagsuntok sa kanya sa katawan, sa judges makikita nila na nakakatama ka. Unlike dun sa hinahabol-habol mo siya, pilit mong pinapatamaan yung mukha, nakakatakas lang, ang puntos no nakikita ng hurado is hindi ka talaga makatama. So, luging-lugi ka, no? So, you start from the simple jab, no? Kailangan unpredictable yung jab. Yan, pwede sa katawan, pwede sa mukha. Hindi titingnan mo lang kung pupunta siya sa kanan, pupunta sa kanan, patama sa katawan. Pag nahuli mo, katawan. And then eventually, masasana yung utak niya, susuntukin niya ako na naman sa katawan. Kahit anong depensa niya, bababa at ibababa yan ng kamay niya. Dahil nasanay na yung kanyang katawan na paglalapit ka, pinapatamaan mo siya sa katawan. So kahit alam niya na inuutakan mo lang siya, kahit alam niya na tinatarget mo lang din yung kanyang mukha, walang magagawa yung katawan niya dahil nasasaktan siya sa katawan. Paglapit mo, 7, 8, or 9, maari na automatic yan, ibababa niyan yung kanyang depensa sa mukha sa taas. And then doon ka na kakaroon ng pagkakataon at na makapagpatama sa mukha ng malalakas sa suntok at maaari mo siyang ma-knockout. Win-win situation dahil hinahabol mo siya, no? Nasa iyo yung momentum, nasa iyo yung pressure, ikaw nag-apply ng pressure, nakakatama ka sa katawan, jab, hook, uppercut sa katawan, straight, no? Sa katawan mo siya pinapatamaan. Makikita ng judges, takbo na nga yung kalaban, tapos nakakatama ka pa, kanino mapupunta yung points? Sa'yo, di ba? So, yun yung aking naisip na magandang paraan kung sakali na dumating yung point na magkaroon ka ng kalaban na kagaya ni Kameda. Okay? Kailangan mo lang talaga maging pasensyoso. Kailangan patience, no? And kailangan maging busy ka. So, patama sa katawan kahit saan siya pumunta. Okay? And then, eventually talaga mag-open talaga yan. Whether he likes it or not, bababa talaga yung depensa niyan. Dahil nasasaning na nga yung katawan. Yun yung muscle memory naman in the actual fight. No, muscle memory, dahil nararamdaman nasasaktan siya, tinatama siya sa katawan. So kahit anong cover niya yan, paglapit mo, ibababa niya yan. So doon ka magkakaroon, kung ikaw si Casimero, malakas ka sumuntok, pag tinamaan mo yan, kaliwa or kanan, babagsak at babagsak yan. Kung hindi man, matibay din, nakukuha mo yung puntos, no? Patama sa katawan punta sa kanan, mahuhuli mo dahil tatamaan mo sa kanan, madali lang naman tamaan yung katawan. Dahil malapad, maraming side. 'Di ba? Dahil naka-high guard pa si Kameda. So, yun yung paraan, simpleng paraan upang manalo sa ganong klaseng kalaban. So, yun muna, Craft Master, at sana yan, matuloy na yung laban ni Nery at Casimero this coming December, at yan ang aabangan natin muli. Maraming salamat.